I'm Jasper, K15 from Nighthawk Rescue Team, a volunteer group. Then what we have now is mao ni amo ang showcase, ang amo ang participation sa city. So we have here the basket stretcher, rescue helmet, and the rescue rope. So usually ginagamit nato siya for high angle, low angle rescue. Then sometimes ginagamit po nato sa tubig, no, sa safe water. Then natay kaning newly acquired na mo nga suit, which is the flood suits, which is dili basta-basta mo enter ang water, no, up sa chest. So we also use the type 5 life vest, no. So pwede siya pang rescue jud nga katong mo kuha og patient nga dili ka ma-entangled, no, kay naman na siya tethered sa likod. Then rescue tube, throw bags. Then this one is the use for vehicle extrication. We have the Jaws of Life, spreader, cutter, and the ram. No, if ever na maipit tao sa sakyanan, madisgrasya, mauni siya atong gamiton pangkat para i-entangle nato ang vehicle para makuha ang victim sa sulod, no? Then we have here this one, the RIT pack, used for firefighting, no? If ever na ay ma-down firefighter nga wearing ECB inside sa structure sa building, i-rescue na mo siya by using this. No need to remove his pack, but i-integrate na mo sa iyang system. Either i-refill na mo yung oxygen or mag-separate siya og mask until such time makuha na mo ang victim sa sulod para makagawas ta. Okay? Then, sa sulod, this is our air chisel. Pwede po siya gamiton sa collapse structure and vehicle extrication, no? So, depende sa iyang bit ginagamit, no? So, natay pang metal, natay pang bakal. This one is our rebar cutter, no? So, up to 16 mm. If ever pwede po siya sa mga collapse building, if ever i-access na to, ma-break na to ang wall, then na ay mga rebar, mao na itong ginamit, no? So 16 inches, 16 mm rather. Then we have here our thermal cam. Pwede sa search and rescue, pwede po sa firefighting. If ever totally dark din siya, din makita sa flashlight or heavy smoke, dili makita. Once i-activate nato siya, makita ang hotspot sa sulod kung asa ang location sa fire. So aron dali ma-address kung asa dapit ang kalayo, usually mo itong ginagamit kaning FLIR, no? Thermal cam. Okay? In short. Then, we have also here the reciprocating saw. No, of course, napon ni siya katong iyang bit, drill blade niya. Pangkat gihapon ni siya sa mga vehicle sa kanan para pang ma-free na to ang victim aside sa kaning Jaws of Life, no? So, this one is the snake camera. Usually, kapag na mga debris or sa tunnel, ginagamit namo ni siya para makita namo kung unsay naa dito sa ilalom, nabay na trap nga tao, nabay dead bodies dito. So malocate nato by using this one vertically, then ITV, no? Pwede po siya ma-record if ever natay need nga mga evidences. Then this one is the acoustic sensor. Usually ginabutang namo siya sa area kung asa high probability, kung asa toy na ay nagbunal, no? Kung help tabang to sa ilalom sa structure or ilalom sa yuta, no? So madunggan nato ani kung naabay tao pa sa ilalom nga na-trap. So nagamit na nato ni siya during our own katong Ecoland 4000 nga na-collapse ang building. So nagamit nato ni siya to locate, no? Then this one, tunnel collapse sa Summer Santo Tomas. So nagamit po nato ni siya. Okay? So kaning duha ka X is mao ni ang airbags. No, pang inflate, insert nato siya, pwede po sa kanan, pwede po sa structure. Pag once mao ni ang air supply, ibutang nato sa iyang nozzle kaning iyang ibutang nato sa iyang nozzle kaning iyang receive niya, muburot siya. So pag insert muburot. So nainipit kuha na to. Okay? Then kani is our tripod with Skedco stretcher. Pwede gyapon siya gamiton for confined spaces, no? Okay, so naatay 3 vehicles for Nighthawk, which is the evacuator. Ginagamit na mo ni siya pagbaha. Kung mapansin niyo, lahi ang design sa muffler naka-elevate sa gamay, no? So dili katong anyusa sa ubos kay in kaso ang water dili sa basta-basta maharang tong iyang bugas sa tambotso. Then this one, the extractor, katong mga equipment kanina